Nasakitan sa tiyan, nasakitan sa tiyan. Sa kakatapos lang na laban na ginanap sa Amerika, April 12, Sabado at Linggo naman sa Pilipinas, ganito ang naging reaksyon ng ating mga kaubayang mga Pinoy sa Amerika. Coach Joven Jimenez, Joey Nancaas, Caramis Martin, Wiljon Mindoro at iba pa. Pagkatapos na idineklarang talo ang ating kaubayan na si Garen Diagan kontra yan kay Jordan Roach ng Amerika, pati nga rin si Diagan ay nagulat kung bakit natalo siya at unanimous decision pa. Ito ang tale of the tape ng dalawa. Mas bata itong si Roach kaysa kay Kabayan. Mas matangkad ang kalaban, pero kung sa experience, lamang na lamang si Kabayan dyan dahil siya ay may katada bago tumuntong sa lona na 10 wins, 6 losses at 5 knockouts, habang ang kalaban naman ay may kartada na 3 wins at 3 knockouts at siya ay walang talo. Ang bakbakan nila ay sa loob lamang ng 6 na mga rounds. Sa unang round, ang kalaban ang umabante pero nakakapagbitaw ng magandang counter sa Kabayan at kadalasan ang mga power shots si Kabayan ay tumatama sa katawan at pati na rin sa muka. Maganda ang kombinasyon ni Kabayan at maganda ang mga lateral movements na nahihirapan ng kalaban na patatamaan si Kabayan. Pero bago nagtapos ang round 1 ay nakabawi ng mga solidong patama ang kalaban. Sa round 2 mga kwento ay ganoon pa rin. Ang kalaban pa rin ang umaabante pero napakaganda naman ng mga counter ni Kabayan. Sa round 2 ay nasaktan ng kalaban sa patama sa body shots at biglang tumalikod ang kalaban. Nagkulang lang ng follow-up si Kabayan hanggang nakarecover ng kalaban. May target na sana si Kabayan pero bago nagwakas ang round 2 ay nakaganti naman ng mga solidong kombinasyon ang kalaban. Bago magsimula ang round 3 ay alam na ng Pinoy kung ano nga ba ang kahinaan ng kalaban. Dapat sa bodega mga patama ni Kabayan pero sa bawat atake ni Kabayan ay may magandang counters ang binibitawan ng kalaban. Maganda ang palitan ng dalawa, heavy bombs ang binibitawan pero mas kontrolado ng kalaban ang takbo ng kanilang laban. Pilit pinapatamaan ni Kabayan ang bodega ng kalaban pero tila ba naging bakal ang bodega ng kalaban dahil hindi na tinatablan. Sa round 4 mga kwento ay medyo lugi sa Kabayan dahil maganda ang timing ng mapatama ng kalaban pero pinupok naman ang todo ni Kabayan ang mukha ng Amerikano. Sa round 5 mga kwento ay hindi na nire-respeto ng kalaban ang mga suntok ni Kabayan. Mas lalo pa niyang idinidiin si Kabayan at mas lalong naging kontrolado ng kalaban ang laban. Bawat atake ni Kabayan ay may mga counters ang kalaban. Sa round 6 ay ganoon pa rin, kontrolado pa rin ang kalaban ng digmaan. Si Kabayan na ang binabanatan sa bodega at dito ay makikita natin na may pasana sa mukha ni Kabayan habang ang kalaban ay parang round 1 pa rin na walang kunting gasgas ang kalaban sa mukha. Nirapido ni Kabayan ang kalaban bago magtapos ang laban. Pagkatapos naman ng round 6 ay nagawa pa ni Kabayan na nilapitan ang corner ng kalaban at todo taas ang kamay. Pero pagdating na sa desisyon, nako, talo si Kabayan by unanimous decision. Kaya bounce back stronger Kabayan. I will say, since we started traveling on Florida. No way! Mga kakwento, sa pagkapanalo ni Astro kontra sa 43 anyos na veterano, hindi naman nawala kay Astro ang pagbigay ng respeto sa kalabang veterano kaya mabuhay mga Pilipino. Kaya sa wakas nagbalik na ang may pambirang lakas ng Pinas kaya taglay niya ang mapangwasak na times 10 ang lakas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rizzy Gel, kay kwentong Manibel Langgala, kay kwentong Eugene Borca, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.